budlay-budlay ang sitwasyon yet nalaklaron kag tuhan ta ang pulong sa Ginoo, no? So anyway, ang pinaka importante dire nga makuha naton ang pagdayaw sa Dios kag ang pagpasalamat. Bisan lain-lain kita sang pag-approach sa Ginoo, lain man ko yung magdayaw sa imo, lain man ang isa nagdayaw sa Ginoo, bisan maglain-lain kita sang way sang pagdayaw o kung pagpasalamat o the manner of worship, ang importante dira tanan kita nagadangop sa pagsimba sa Dios. Amo na siya ang pinaka labi ka importante gid sa kabuhi sang tawo nga may adlaw gid kag may panahon. As mo nang sa aton tiyempo, kita naton nga ilisipon na lamang gid ang mga tinuig. I don't know kung pila ka tuig bilin sa sining kalibutan, but for sure ang importante dira iya nga masigurado ta ang aton kaluwasan kag ang aton nga kangtanan sa Dios. Nagligad sa gabi, nag-stryanay kami o sang kagahon. Happy birthday gali, Sister Ena. Ang siling ko sa iya, the millions of angels rejoice in heaven sa isa ka tawo nga nagahinulsol. But silingon, nga ang paghinulsol o kung ang pagbag-o, ara niya sa tawo. So kung siya magabag-o, ang langit niya nagawgyaw na, kay siya nagbago. So sa mga kauturan naton sa sining 2026, ang wala pa da nagbago, abiti lawin nyo nga pawgyawa nyo man ang langit. Hatagi nyo man kalipay ang langit. Kay ang Bible nagasiling that the millions of angels rejoice in heaven sa mga tao nga nagarepent. Butsiling kung nagarepent ka, nagatingwa ka o kung nagabag-o ka sa imong dalanon. So it is in our hand and it is in our ways nga kitaya amo ang magabag-o. Hindi tayo ulaton nga ang langit masiling nga Diyos lang ay magabag-o sa akon. So it is a wrong perspective sing tao nga magsiling siya nga Diyos lang ang magabag-o. Diyos ang nagaliwat, pero ang tao ang mo ang magabag-o. So sa sining kagahon, I just like to read in the scriptures sa sining oras as we honor the word of God, no? Tingwaan ko by this year maka-zoom kita, at least makita ko ang audience hanggang tanan dira mga kauturan nga nagatilipon sa ngalan sa atong Ginoo. Wala ka perde kung ikaw nagasimba. May perdihon ka kung wala ka nagasimba. Manablang kung ang tao siling yati, perdido ng kabuhi ko. So pero kung perdido ng kabuhi mo, kung hindi ka pa magsimba, doble na ang imo perde. Perde ka na sa pangabuhi nga physical, perde ka pa sa pangabuhi nga spiritual. Tiwala kaya ginansya. Ang ginansya, amo ang yara sa Ginoo. Kaya bisan si Apostol Paul nagambal na siya, for to me to live is Christ and to die is gain. So ang kamatayan hindi niya kaperdihan. Kaperdihan kung ang tao wala sa Ginoo. No matter how they claim that they are in the Lord, ang matter sina kung ang ilang ngalan ay han na register sa langit. Kung ay han ang siling sa Bible that the Lord writeth up the people of His name, of their names, then the Lord will count them. Amo na ya ang nagamatter sa Dios. Kag let us remember sa sining nga tinion nga ang Ginoo may ginatawag na siya nga book of life. And whosoever was not written their names in the book of life shall be cast out in the lake of fire. Bisan si Moses ang panahon nga siya nagaugot-ugot sa katawhan sa Israel. Nagpatunga siya sa Ginoo kay siling nga, Lord, blot out my name out of the book of life.
Buot sila naintindihan ni Moses nga bisan tuod nga Ginoo may kasugtanan sa iya. Pwede sa Ginoo i-erase ang iyang ngalan. So at seems nga mo hina, dira na nagapakita that God is no respecter of person. Ang Diyos wala niya ginapasulabi kung ano man niya ang status ng tao sa sining kalibutan. Maayo man niyang kaimtangan mo, kung kapos man kaimtangan mo, why niya gamater sa Diyos. Ang gamater sa Ginoo, amo ang iya pulong. Mapauntat mo sa hulag, mapamove mo ang Ginoo, bangod sang iya pulong. Nakita niya sa mga apostles ang yabi, how to move God and how nga ang Diyos repel sila, kung paano ang Diyos stop. So it is now in accordance with His word. Dira iya nahigtan ang Ginoo. Why na siya nahigtan sa balatyagon sang tawo? Why na siya nahigtan niya sa ginabatyag sang tawo? Why na siya nahigtan niya kung anong sentimento sang tawo? Ang Diyos siya, nahigtan siya suno sa iya pulong. That's why kung ang tao magpalapit, ano sila siyang Ginoo? As it is written. As it is written. So bisan gani ang tao nga nagapangita sang espiritu niya, ginambala niya da as the scripture had said. So kung ano ang ginambal sang scripture, then dira ya ang Diyos siya naga-comply. Dira siya naga-move, dira siya naga-act. Hindi mo na siya mapapanaog sa iya trono. Hindi mo na siya mapahulag sa iya ginarian. Pero once nga ang iya pulong nabutang sa tunga, dira mo makita kung paano Ginoo magulag. Dira mo makita kung paano siya maghikot. Kag dira mo siya makita ang iya nga nawong nga siling sang Biblia gani iba nahadlok sina. May mga tao nga waay nahadlok sa nawong sa Dios. So kita makauturan, we have to have the knowledge about the face of God. Now in this line of thought that I'd like to present to you this morning, I will touch sometimes nga nangin contradict sa mindset sang kalabanan. Kag it might be comfort sa iya, pero hindi suno sa Biblia. Comfort sa iya, pero hindi suno sa Biblia. Now, I'd like to take this word in Psalms chapter 23. And I'd like to address to the church tonight, or this morning. Our time is sa sining kagabihon makuturan, diri sa Amon, is 8:37 sang gabi. So, layan ng tsimpo. Naliga dito ko sa isa ka state, layan pagidang oras. Every state lain na din. Now, take the word of Psalms chapter 23. No? In this verse, siling sang Bible, verse 3. Take this one. I will read to everybody and then let's pray for the Lord. Verse 3 of Psalms 23. He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. He restored my soul. Dara na ang word gagwa revival. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. I ask everybody to pray into the Lord and have revival in our midst. Father, in the name of Jesus, I come to you this morning in the place where I am here today, it's evening. Wherever they are, Lord, today,
I come in your most precious name. Let your power overthrow everything, dominions and authority, strongholds of the enemy, from city down to a person, that right now, Lord, let your word prevail among your people. And let us, O Lord, accept whatever thy word said in this very hour, as we acknowledge you. You are a God that cannot lie. You are just the same yesterday, today, and forever. You never change, O Lord. And I know, God, when you come, O Lord, you will take a people for your name's sake. And that's what you promise. You will come in this place, oh God, to take a people for your name's sake. And we know, Lord, that we're about to see that thing happen. And we'd like to see, oh God, that some of us still alive when you return. And I'm praying right now that the mighty name of Jesus will touch and prevail to every heart that listen to his mighty word, so that we will exalt your holy name above every name. We acknowledge you, Lord, as the sole authority over ourselves, and take dominion, Lord, right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we come to you in Jesus' name. Amen. So salamat gid sang panahon nga ginhatag nyo sa aton dire sa pagtudlo sang pulong sang Dios. Numduman ko ang isa ko kaupod sa pagalagdan sa Ginoo, si Brother Marcelo. Gintawag ni namon nga si Brother Busli. One time, nang epidemya ang ginatawag nga ilanat nga grabe sa Don Salvador, typhoid fever. Siya naman niya, nang sobrang kumpiyansa, nalatnan siya sang typhoid fever. So bangod sa grabe nga hilanat, dukurog-kurog siya, ginjakita niya ang iya kagulingon, kang maglisensya sa akon nga siling makadto ko sa pandanon kay may gaulat tong Bible study. Siling ko sa iya, Brother Masilo, paway lang anay, kay singkulain kay mo matiyag. Siling niya hindi. Ya, may nagahulat tong Bible study. Tibisan lain ang iya matiyag. Nung nagsigi siya, pagkabot niya dito sa pandanon, nasakbuhan niya ang mga kauturan, halaplay, bangod igo man sang typhoid fever. Suno sa panimalay ang baka nila o kung karbaw nila, nagtalabog na sang bakal nila sang bulong. Pero ay gapo na gayo. So, pangatuan ni Brother Marcelo, aging pangamuyuan, nakita ni Brother Marcelo nga samtang nagapangamuyo siya, nagalayo siya. Nagalayo sila. Pulis, ang tanan nga gipangamuyuan niya to, nagbalangon, nagkalaon, nagpagsik. Kung siya yung nangamuyo, yan Lord nano nga, sila yung pangamuyuan ko na nagayo, ako yung nagpangamuyo, wala nagayo. The sometimes isa, hindi mo na siya ma-explain. Na hindi mo bala ma-explain nga amo na nagkatabo. Ikaw yung nagapangamuyo, ang gipangamuyaan mo nagayo, ikaw yung nagpangamuyo, wala nagayo. So, kung lang taon ta makauturan, may kinalain bala sa tsimpo namon o sa tsimpo ni Brother Marcelo sa aton tsimpo. Isa nga masiling kita nga, siya nga panahon makita ang natawag nga kasiglas ang iyayang balatyagon. Kagway siya nga mind sang iya lawas. Kaya bisan makita nga ang Diyos nagapangikot. Di mo na bilang nga sila isang Bible, di na makauturan, like kay
kay natawag ni kay Job sila, though he slay me. Damong word ni Job, though he slay me. Kaya bisan patyod mo ko Ginoo, yet I will trust you. What an integrity nga naglabot sa kay Job. Aton jutay pa lang inabatyag, taliti pa lang, ulan pa lang, o ano pa lang ang ginasugata sang tao, ariya ng tao sa pag-alagad sa Diyos. Sa timpo nakita ko, ato nga kalayo, ginandog ko kung ginalantaw mga kauturan, nga ina siya magapadayon sa tagsa-tagsa ka mga workers ang Ginoo. So, iyaya kayong basa ko sinin nga, hindi mo matingala ka nga, nag-ayo yung ipangamuyuan, siya nga nagpangamuyo, wala nag-ayo. Sa isa kong amigo, no? Nag-request na sa church nila yung pangamuyuan, tapos si Brother Limuel. Si Brother Limuel yan nag-ayo. Ang nagpangamuyo, nagtaliwa na. So, matingala kita nga mo sina. Well, the Bible mentioned it, that death passed unto all men. Yes, ang kamatayon siya nagalabay niya sa tagsa katao. Whether we are believer or unbeliever. Because it is appointed, that the Bible mentioned, it is appointed unto man once to die. And after that is the judgment. Amo na yung preparahan sang tao sa ila kabuhi. Isa, preparar ka para sa future mo, preparar ka para sa boss mo, pero wala iya ang tao kapreparar para sa iya kamatayon. Wala sila iya kapreparar, ay, basi, this will be my last day. Or this will be your last day. Nga mas iling, nobody counter that. Hindi kaya ba sila nga, okay, basi, okay, boss, okay pa ko. No, you cannot say that. Because might be this day, this is our last day. Kung amoy ni ang adlaw prior, nga wala pa yung Ginoo makabot. Ano say sa sininga kagabihon o sa sininga kagahon, are you ready to meet thy God? Are you ready to meet the Lord? Kaya kung hindi makauturan, then this is the word that the Bible, Book of Psalms said, He restored my soul. What man needs in the eyes of the Lord, in the hands of the Lord, is to restoring your soul. Hindi tayo makawidi nga ang Diyos maghatag sa deception sa tao. Men only deceive themselves. We are the one that we deceive ourselves. Like the word, mag-take kita makauturan sa sining. Magsiling balang blessing. I always hear about the word blessing. Well, I don't know kung paano nila interpolate, kung paano na nila ginbasihan the word blessing. Nga kung natawon mo ang scriptures, mga uturan, in Matthew chapter 5. Nga siling dira sa Matthew chapter 5, it will give you the verse in verse 45. Siling yada ginpadalaya ang adlaw sa maayo kag sa malaot. You send the ginsiliyada gipadalaya ang adlaw sa maayo kag sa malaot. He send the rain to the just and to unjust. So kung may mga di matarong da, may mga malaot da, di mo masiling ang Ginoo, hindi ko nipabutlak ko ng adlaw kay bangod sang malaot. Siling sang Biblia, yagin pabutlak sang Dios ang adlaw sa maayo kag sa malaot. Gipadalay ang ulan sa mga matarong kag sa di matarong. Now, bangod siya ang Dios ang tanan. So, iyan na iya sustenance. Ginapadalay na as sustain sa iya nga creation. Para ma-maintain, ma-sustain ang iya creation. But that is not mean the blessing. That is not a blessing. The blessing comes from the Lord. When He said that He sent rain, basiling ba, salamat kaya nag-ulan?
Di bugana naman eh, o kung masiling kita nga maayo ni kay bunansya ni. Pero sa buong nga panahon ng tao ni nakapiti mga muyo nga mayo na ulan kay nga pagtatak sang ulan kulbaan ng tao kay baha. Kasi bangda ng nipa. Oh. Ang ulan naga do ang tubig pakadto kundiin nga mga balay. Sa una ya gahangyo ang tao sa ulan. Sa time ni Elijah pila ka tuig nga wala ulan. May tsimpo sa una nga ginatawag nila nga El Nino. Wala ya ulan, tag 11 months wala ulan. Subong ya makauturan ng tao, gapang hindi na sang ulan. Kay once magtulo ng ulan, ari naman, ulan naman. Pulbaan sila. Wala na sang protection mo. No? Kung sa ano pa ang flood control, wala na. Wala na sang i-control sa flood. Oh. So, tanan makauturan, kung lang tao naton, buhat ina sang tao. Pero ang pag-sustain sang bilog nga kalibutan, obligasyon sang Dios. Sinigay kinbuklatya, gipamuklatya adlaw para sa mga maayo kag sa mga malaot. Gin padalay ang ulan to the just and to the unjust. So could we say that is a blessing? Kan makasiling kita nasa ang blessing. Now, out from the word of God, God sustained his creation. The word where blessing comes, kung lang taon naton, chikanyo ang book of Genesis. I read all the chapter. I count the 12, 13, 14, pakadto sa 19. Well, I can summarize you today about those chapters in the book. Kung anong gina-explain dira. Imagine mo makauturan ang istorya sa book of Genesis. When I say the book of Genesis is the book of beginning, this is the foundational book. Tanan ini nga gin-establish ang Dios para sa nasyon sang Israel, para sa aton, para sa maabot. It is already laid down in the book of Genesis. This is the foundational book, and this is not only the book of the beginning. That's why ang mga scholar, kung magbasa sila sa book of Genesis, ang sabat nila is the book of Revelation. Kaintindi sila. Now in this book, makauturan, I just take some verses there and chapter to let you know. Imagine mo nga ang chapter 14 amo ang giaway dira sa mga kings. Pero ang chapter 13 amo ang selection bangod nga si Abraham ng manggaranon. Ginpapili iya silat. Iyalat din ka. Iya kung magpa-south ka, magpa-north ko. O pa-east ka, magpa-west ko. Yung papili ni Abraham si Lot. So, ginpili ni Lot is the plain of Mamre. Sila diri lakuha. Kagina siya mga kauturan, amo ang Sodom and Gomorrah. Ako niya masiling even in online accepted niya makauturan. Siling si Iban, New York is the city that never sleep. Kung lang tawon mo, Las Vegas is the city that never sleep. Ang isa kani kangalan sang Las Vegas is the Sin City. This is a reborn Sodom and Gomorrah. I can tell you, church, because I've been there. Kita ko gidya. Ano malang ang sala nga nahimo sa tao man? Kung talking about sing natawag na sala. So
they call it the Sin City, or that is the reborn Sodom and Gomorrah. Now, ginpili ni Lot ang isa ka lugar which is commonly called the Sodom and Gomorrah. Now, pagkabot ito sa Sodom and Gomorrah, nataboya ang aksidente nga nag-inaway sila, mga nasyon. 5 kings versus 4 kings. Kag ang nagdaog amo kanday si Dorlamer. Ang daog ni si Dorlamer, mga uturan, invade niya ang mga pinangwaya mga kings, pati ang kings of Sodom and Gomorrah. Okay lang to. O galing, may isa gid siya nga nalapakan, ginkuha iya sila. Ang problema ko kay Samo ni mga kauturan, hindi kita kabalo ko isa basi may nalapakan kita nga mga pulong sang Dios. Nga wala bala malungan sang tawo. Nga kung ina siya nga ni malapakan mo mga kauturan, abudlay gid ko kay isa sa mata sang Ginoo. Abudlay yun kay isa bawion. Amo na isa maghalong ang tao mga kauturan. Kaya bisan kita mo, may ara ka nga masakit nga, pwede ka lang mangayo. For it, the Bible said that there is a sin not unto death, and there is also a sin unto death. And I pray that you pray not. So, this thing, may natandog itiway man niya concern si Abraham niya, kung ayaw ng mga kinsunguraw ay kuya lapot. Sang nabatian niya mga kauturan, ang iyang hinablos si Lot, ginkuha sang ni Sodolamer. Dito nag-alsa react si Abraham, kag siling sa Bible dire, he armed his people. Iti manggaranon sa mo. Kag pagkabaloy ito mga kauturan, gin paniganay sila nga, okay, sila nga preparar kita kay may gira ni. So ginatak ya because kay Lot, not because of the king. So I just relate you the story this morning. Now sa ginatak ya mga kauturan, but before that, ang isa ka chapter nagahambal na din are. Sila sa chapter 12. Yeah, now the Lord said unto Abraham, get thee out of the country and thy kindred, and from the father's house, and to the land which I show you. I will make you a great nation, and I will bless you. This is the word that blessing came from. Sino ang nagsiling nga, I will bless you? Ang Ginoo. Siling ang Ginoo sa kay Abraham, ako yung mag-bless sa imo, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee. And in thee shall all the families of the earth be blessed. Chapter 13, 12 na. Pagka chapter 13, dito na, di kay bangot sang declaration, sang Ginoo sa kay Abraham, hindi mo na nagbanggaran si Abraham. Sila yung Ginoo, Abraham, i-bless na ka. Sila niya, kung sino mag-bless sa imo, i-bless ko. Siya, pero Abraham, kung sino mag-curse sa imo, sila niya i-curse ko. Kakabalo kita that Abraham is a father of faith, or was the father of faith. He's known as a father of faith. Nabangot sila, nagbanggaran si Abraham. That the next chapter nga makita, tamo na siya sa kasapatan, bangod sa manggat, isa gainaway sila. Isa tao mo mala na. Sila anon malang ang pamilya, sila may inaway, bangod sa manggat. Huwag man na sila, ibang kontra, sila malang na. Si Abraham, wise kag may wisdom siya.
Siling ni Abraham, kailan hindi pwede matabo. Magpamilya kita. Siling niya muna, siling niya pili ka lang, siling niya, kung makadto ka sa wala, siling niya makadto ka sa too. Kung makadto ka sa too, makadto ka sa wala. Siling ni Abraham. Kag siling sa Bible dira, ginlantaw ni Lot sa iya nga palanaw, no, kung sa iya bilang mata, in the physical eyes, amo ang lugar nga well-watered. Magsiling kita nga well-watered, punansya. Yung layo to yung do abunansya to. Di mo mala na permi ginalantaw sa tao. Sa ilaya mataya lantaw permi ang abunansya. Why sa kabalo nga sa sining nga istorya nga ang abunansya, the blessing became the cursing. You read the story. The blessing became the cursing. Ginalantaw ya ang abunansya. So, bangod sina, amo na yan ginpili ya. Yung taong kaysa mapili sina, bahala na ya. Ang importante, ang akon-akon. Pati pang iya sang Diyos, akon gyapon. Kay para sa iya, abunansya na. Ano siling sang bukawagay? Siling sang bukawagay, siniya ang mga tao nga nagabaton sang sweldo, siniya kaya nabutang gani sa basket nga may buho. Kasi siniya sa adlaw nga magapauli sila. Siniya pagabuti sila balay, siniya wala sila bibiton nga. Sila sa ino, bangod ginhuyot ko. Ina nga mga pulong makauturan, wala sila nahadlok. Ang ina nga mga pulong, wala kamo nahadlok. Hadlokin nyo ang iban. Masiling nila, pero masiling ko siningaga, kadlokin nyo ang pulong sang Diyos. Ang Isaiah nagasiling, the word of the Lord will not return unto him void, but it shall accomplish. Hindi tayo magbalik ang pulong sang Diyos sa iya isilinghot sa langit, kundi mangita na sa iya diretso. Kung ang tao yan nagabalabag sa pulong sa Ginoo, kung ang tao yan nagabalabag na nagadisobey sa pulong sa Diyos, then Diyos siya ang sugataon nila. Alang-alang man yang train manaog, kay ikaw nagpatunga sa riles. Now, siling sa Bible dira, ginpili ya. Isang pili ta, siguruhon mo kung anong klase pamili. Biben nga sila at makauturan, kung ba sa lantawon mo di, ang gamay nga material, nagdala sa iya sa pagkamaterialistik ya. Gamay lang tong gamay ni man to kan iya kay tiya to ni Abraham. Abunar siya, nagabunan siya, nagdako. So ang kamot nga may blessing halin sa Dios, gin-extend. That's why when you lay your hands, you extend, you impart the blessing. Amo na nga si Abraham makauturan kapaluto ya. Kay ang istorya si Abraham hindi silat sa Diyos. Sang natapos ito, nangipili ito, nga siling sang Bible dira, why kabalo sila sang iya nga ginpili. The Bible mention nga sa mata sang Ginoo i-destroy yang lugar. Pero wala iya gindali destroyed. Ginhulat siya na until siya i-destroyed, gingamit siya pa. Imaginon mo, siyang pag-inaway nila ni Chedorlaomer, ano ba lang natabo sa chapter 14? Then verse 17, lantawan niya sa New Bible. And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Chedorlaomer, and of the king that were with him at the valley of Shaveh, which is the Kingsdale. Pagkatapos na ginsugata ya sang king of Sodom. Kaya si Abraham, nakabati na mo.
Nga siniyad sa Bible dira nga iya nga pamilya, he was taken and he armed his trained servant born in his own house, 318, and pursued them pakadto sa Dan. And he divided himself against them and his servant and pursued them into Hova, which is on the left hand of Damascus. And he brought back all the goods. Nagdaog si Abraham. Nakuha iya pa si Lot. Kag ang tanan nga arak dito. So pagkakita sang king of Sodom and Gomorrah, nagsaludo sila sa kay Abraham. Kung ilan taon mo ang per chapter, halin sa 12, 13, pag-abot sa 14, nagsulod sa picture si Melchizedek. Ano niya to ang blessing? Paano kaya na-bless siya? So, ano yung muo niya? Kaya na-bless siya. Are. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. Nag-communion sila, nay ni Abraham nga duwa. Why siya nagdali-dali nga, okay, Abraham, sige. Silingan Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. And he blessed him, and he said, Blessed be Abraham, the Most High God, the possessor of heaven and earth. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand. Kita mo? Anong supon? And he gave him tithes of all. Sa 12, gindeclare ang blessing. Mamangkot kita din nagkuha ni si Abraham man. Nga pag-abot diriyan, nagatag sa sang iya ikapulo. His tithes. It is from the declaration of God in chapter 12 that God said, I will bless thee. Now kung ikaw bless, then ano ba lang siling sa Galatians chapter 3, verse 27, I will read to you this morning, to the church of the living God. Ano siling sa Galatians? As many as been baptized into Christ hath put on Christ. Ang kadamuan nga nabautisuan kay Kristo, nagsuklob kay Kristo. If you put on Christ, then neither Jew nor Greek, neither bond nor free, neither male or female, for you all one in Christ Jesus. And if you be Christ, are, you are Abraham's seed. Sini nga bangod nga ayara ka kay Kristo. Kaya kaliwatan ka ni Abraham. Kab sini nga manunuble. Heirs according to the promise. Di kung kita makauturan yara kay Kristo. Ginsuklob mo si Kristo. Sini nga ikaw kaliwatan ni Abraham kang manunuble suno sa promesa. Ano sini sa John chapter 8? Ang balyada, if you're the children of Abraham, you do the works of Abraham. How come that men say that I am in Christ, kag si Kristo ari sa akon, pero wala nila ginhimo ang butang ngayara kay Abraham? Ano siling sa John chapter 8? If you were the children of Abraham, you do the works of Abraham. Or else, you do the works of your father, the devil. Hindi na tanan nga amay, masiling ta, amay ta, to sa langit o amay ta, mong Diyos. If you do the works of Abraham, you become the heir of the promise because Christ is in you. Hindi na yan, balan mo yung tao. Nga siningaw kay hatag ka mo sa inyo tithes. Kung si Kristo ara kita, hindi na dapat hambalan. Wala niya ginahambalan. Ang Espiritu among magatudlo. Kaya nga you put on Christ. Unless nga ang tao, hindi iya Kristo ang iya nabaton.
Kaya kung totoo kaya nagsuklob si Kristo, kung suklob pa si Kristo, you were the children of Abraham by faith, heirs of the promise of the kingdom, and you do the works of Abraham. Ano nito ni Abraham ang damo iyang kamanggaran? So, ginbalik niya, in return niya siniya, he give it all. Because that's the indication of the blessing that comes from God. Amo na yung tutuod. When everyone that comes out from their mouth that God will bless me, pretty sure that you follow the word of God. Pretty sure nga ang imo tiil gangot sa pulong sa Diyos. Pretty sure nga ang imo ginaobra santo sa pulong sa Diyos. O base ina saya comfort lang na para sa imo, pero hindi na sa related in the promise of God. Let the whole world know. May mga tao nga, why na nagapati sila? Hindi mo na mapamanaong trono sa Diyos. God doesn't care for them kung hindi sila. He cared for His people just like Abraham, He cared sa iyang hinablos. Sila yan, pagkabaluya na, hinilabtan mo gid ha. Oh. Why man to siya labot sa hari to ya? Hindi man to parente. Ang ito ya parente, ang mo to ya silat. Ang mo to ya ang ginpaninguan. Ano ang taon mo blasi pa mang gingamit sila na sing Ginoo. No, diin nagkuha blessing si Abraham, sinong nagatag siya? The king of Sodom. Or lately, anong ginimo sa Diyos? He cursed the place of Sodom. Kung ang tao hindi kabalo maghalong, that your blessing become the cursing. Amo nang matabo, that the blessing became the cursing. Amo na nga si Abraham makauturan, masisilati nga nagsulot to, ibanto, may mga idea nga daw fairy tale ni si Melchizedek. Remember, the book of Genesis is the book of beginning. This is the foundational book. Everything in laid niya sa Ginoo, ano sila sa Bible? Known unto God are all His works since from the very beginning. Balo na yung Diyos, hindi mo na yung mag-question. Gimbutang niya daw ang in-establish na ang foundation. Para sa uli ang tao, may basihan. Ano siling isang book of Job? Siniya, kita mo to si Abraham, si Isaac, si Jacob in the kingdom of God. Pero ikaw ya to, itagbong sa Diyos sa impyerno. Ina mga bagay magkuturan, aralan na sa Bible. Pero nungka ang tao nagtuner sa pagpaginta sila. Kaya ang ilaya, amo na sila isang ang Bible, makabot ang tsimpong ang tao gusto na lang sang itik-itik. Gusto na lang yan do hala sa comforting words, gusto na lang nila yan para pahapos. Why sila yan nagtumar kung ano ang ginasiling sa Biblia. He restored my soul. For the righteousness' sake, God will lead you in the path for the righteousness' sake. Pagsiling to ya sang Matthew, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, for His righteousness' sake. Gin-establish na ya sang Ginoo. Amo na yung kadamo sang tao, may mga pronouncing mo siya na. That's their own whimsical idea. That is not solely based sa Bible. Sino ang mabless sa tao? Alang-alang man ang Diyos mabless sa disobedient. Alang-alang man ang Diyos mabless sa nagasupak sa iya. Di man niya ang Diyos nga magpakamayo sa tao nga ritubado sa pulong sa Diyos. Sino man ang Ginoo magpakamayo sa tao nga nagasupak sa iya pulong?
Amo na ang kamaturan, mga kauturan. Di niyang Diyos magsiling okay, He will tap his shoulder. Magsiling sige ilang anak, padayon lang. Ano sila sa Bible? Shall we continue in sin that grace may abound? Di ka nagapadayon. Damo ng tao gaharbor sa iya kabulingon. Para na sa iya kabulingon. Pero why na? Atong mga linyada nga ginapangbilin sa Ginoo, amo na ang Bible gambal ginadama ko to remove not the ancient landmark. This will be the landmark. Tanda na niya sa una, why niya gimpalos ang Diyos? Gipalos na niya sa mga tao nga why kakilala sa iya to sa tutuod. Gipalos sa mga tao nga wala espiritu sa Ginoo. Kakamo man niyang sagi ka hulam sang tao. Hatag sang ila tutulungan sa mga tao nga wala ganito tuod nga espiritu sa Dios. Samtang ang tao nga really concerned nga pag-abot sang Ginoo, way man padamo-damo. Ang ano sila sa Ginoo, come my faithful servant, inherit. Why sila come the disobedient one? Why sila nga come the rebel one? Ang usaway kaya kabalo nga, ang imo ay galidalanon, garibilde ka na sa Diyos. Pero sa kadto sa Las Vegas, sinong tao sila nga inaimo nila sala? Unay na sila ang sala. Tuhog na sila sala. Nahuluman na sila sala. So wala na sila baling sala. Di kita yung mga katauhan sa Diyos, may Kristo nga sila sa Bible, shall put in you. Kung may tutuod nga Kristo nga nagapuyo sa sulot nila, just like yung sila sa Bible dira, that as many have been baptized, pasilawas lang na bautismuhan, pero ang Espiritu wala. You put on Christ. Ang Kristo mismo nga imo gimbaton. Ang Kristo mismo nga arak sa sulod mo. Amo na siyang mag-trigger. Kaya the Spirit of truth will lead you into all truth. Amo na mag-trigger sa imo to obey His word. Kaya ang Spirit kaya ang word inseparable. So hindi mo ang Espiritu sa Diyos hindi na magtuytoy sa tao nga balion yung pulong niya. Wala na daya sa linyada sa Diyos. Tao lang na yung gahimo. Pero sige nasunod sang tao. Kaya ito'y pamatyag nila, blessing mo. Hindi niya blessing. Their blessing become the cursing. Matinong gamit sa Diyos. Pwede kabalong isa, way kabalong una, may mga purpose na gingamit sa Ginoo. Lately, tapos why na? Anong una-una to si lahat nga mo ganito matabo? Wala. Pag ang iya to yung pagpili, direksyonal to yung lead kito sa Diyos para ma-judge siya ang Sodom kag Gomorrah. Pero before yan na himon, nangin blessing pa. Kaya mo itong naghatag sang tanan nga goods. Ano nga ginbawi ito, gin reward nila si Abraham. And then Abraham, the Bible mentioned, he gave his tithes of all. And that is the confirmation of the blessing that comes from God. Amo nang tutuod, church. Amo na yung klaro na ginahambal sa Bible. Lipay kita, masiling kita, we are baptized in Jesus' name. God fill us with the Holy Ghost. You put on Christ. Now, di man yung Espiritu nga magtugot sa tao, mag-rebuild sa pulong sa Diyos. Ano klase Espiritu ina? Kaya nga, sila sa Bible, He came with obedience. Even
sa kamatayon. So that Spirit of Christ nga ginbaton sa tao is through the form of obedience that let a man fully obey the law of God siya kabuhi. So controlling ang tao, masiling kaya nga, oh, I have the Spirit of God. What's the fruit? Anong bunga? Anong makita mo? You do the works of Abraham? Si Abraham mo naglay foundation. I-plaster niya. Sino ang una-unang mabasa mo the word worship up? Di mo mabasa Genesis chapter 22. Sino nang mention sina? Si Abraham. So before siya gani mag-worship, naghatag siya una. Amo na siya ang ginatawag na systematic way of God. Tao ay ma-worship, way ka dumdum sa Diyos. Oh, worship siya. Yung namin man ito kayo natando ko sa Ginoo. Sila sa Bible, siya the goodness of God will lead a man to repent. Ito ko mo nga tando ka sa Ginoo, okay na, all right na. Kay bangod nga ginapanglapak mo ng pulong sa Diyos. Okay na siya. Mabatyag mo, okay. Ano siling sa Book of Peter, siling niya ang ila judgment, siling way niya kapay munong. Accurate na. Hindi tayo gusto nga ina mga pulong, mga uturan, magalabot sa aton. Now this is the first or the second Sunday. Kaya we have to clean the house. Paano ang Diyos mapulig sa aton nga sa inang ang gagmay ng butang, hindi tayo ganit makatutong? If you are faithful in less, then you are faithful in much. Paano ta masila mamanduan ang maksili nga, Lord, puliki kami, muli kadako kita nga mo talaklaron. Sa sinanga bagay, hindi ka kita katutong. Hindi ta gani mamamatutan ko gulingon ta nga, you are faithful in the eyes of God. Kita lang declare sa katong gulingon, pero sino ba nag-declare sa kay Abraham? Diyos. It is a different thing that God declare and man's declare. Pwede ang tao ka-declare mo sini, pero iyan lang nakatawo. Might be my faith. Pero kung ang Diyos na mag-declare makauturan, God never fails. Why na yung kapilyor ang Ginoo? So sa makauturan natin sa siningaga, kindly, may taa ang imo kagulingon. Check the word, whether you are in the faith or not. Lord, restore my soul. Restore my soul. And lead me in the path of righteousness for His name's sake. Hallelujah. Lord, puligin ko. Restore my soul, Lord. Restore my soul. Hindi kayo pasaya nga, you are all right, you're not all right. Don't say that you are okay, you are not okay. Pag-declare sang Biblia, pag-declare sang pulong sang Diyos, then you will find yourself ang autura. Because the Word of God is just like a mirror. Spiyo ni siya, kung lang tao makita mo, itsura mo, tabanan ka gali, tusok gali, tuntok gali. Di ba kita mo na eh? Tsupi ka gali. Yung tonto mo pa, hindi lang tao, Diyos pa. Manang guwaya. Sino gintonto mo? Tao, hindi. Ginoo. Manang gintonto sang tao. Then, mabaya-baya, oh Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sino gintonto mo? Ano sila yan? Pabasa mo ay kabalan ko galing. Makita mo man. People were grateful. People were unthankful and holy. Wala mo kasi napamention sa Bible.
Lord, restore my soul. Mga uturan, ari kita sa sining katapusan. Kita ta naman nga may mga tao nga hindi mapungkan ang kamatayon. Ano gid ang tatupagon taon. Hatagan ta balor din una. Ang isa ka pastor, ipangitagi ko. Sa isa ka Sabado, nag-istorya ako kay Diyosan. Huwag ko tinulugan hasta magaga. About the ministry and the touch of God in my heart. Pagsimba ko sa simbahan, yan na kayo pisya. Kung anong ipang-relate ko kay Diyosan, amukid na ng ipanghambalya sa pulpito. Pilipion ko. Feeling ko, Lord, you know my heart. And you know me. Pagdason nga adlaw, ang isa naman ka Black American. Nagatingwa gid nga silang ginapadumdum sa San Diyos. Kaya pangitaon ako. Sila isang Black American sila, I don't know what is in you. I give glory to God. Kung magsiling kita that God is the same yesterday, today, and forever, and never change. He's the God of Jacob, He's the God of Abraham, He's the God of Israel. Kag wala na siya nagliliwat. Kung ano yung ginlay down niya kay Abraham, I will bless you. I will bless them that bless you. And will curse them that curse you. Nagapadayo na isa makautunan because that is an everlasting covenant. Kita nga mga tauhan sa Diyos, those that are baptized in Jesus' name, you have a covenant with God. Christ in you. You put on Christ. Di kung ara na may Kristo nga buhi sa kabuhi nyo. Muna siling ni James, show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. So if you were the children of Abraham, you do the works of Abraham. So we pray that God is honestly touch you this morning. Bugtaw kita. Hindi mo pagkulakping kagulingon mo kung ano-ano. Kaya ang pulong sa Diyos makauturan, ultimate niya, above ni sa tanan nga bagay. The books were open and the another book was open. This is it. And may the Lord bless you this morning. Nakabay pa sa siningaga, makita nyo ang inyo kagulingon kung diin na kamo. Masiling kita, Lord, iwagit, pagwas gali, abi ko pasado. Si kain, enjoyment to. Kuti hindi mawaya may imaton sa Diyos ang iyang pagsimba. Not everyone that call upon the name of the Lord, kasi not everyone say, may Lord, Lord, shall be saved. So this morning, I just give you the space to recognize yourself. Lord, sakto ngayon po. Dek, latabla, bukod ako sa income ko, kulang. Ano nga kulang kay sinising Ginoo, ginbutang mo na iya sa basket nga may buslot. Sinong nagbutang? Ang Ginoo? Hindi, ikaw. Basahan gay. Hindi ginbutang. Kita mo na gin ng dapat pasilyuhan mo na sa Diyos. Ang guwa mo yan, butang mo sa buslot nga balde.
Lain pag kasiling sa Ginoo, iya pag-abot niyo sa inyo balay, iya ginhuyop ko. Na ano, Lord? So, wagi ko na? Anong matunon mo? Kung sila lang ang kwarta na bato pa. Ganti sila sa Ginoo, ginhuyop ko. Di anong maputon mo kay ginhuyop ya? Yung buhay kaya bilin. Dahil sila nga, huwag tang mangyapon. Purot mangyapon. Wala bilin mangyapon. Nga, as a part of God's sustenance, ara ka. Pero as a part of blessings, remember the word this morning. He restored my soul and He leaded me in the path of righteousness for His name's sake. God bless you, church.